At gayon din, alam ko, kung malinis ang iyong puso, bibigay ng Diyos yung kahilingan mo. Lalambot at lalambot sila. Meron tayong mga mahal sa buhay, mga kapamilya natin, masakit man isipin na humiwalay sa ating mga pananampalataya. Mayroon tayong mga nais na kung saan ay naglaan tayo ng oras, bata pa sila talagang inaasahan na natin kasama. Ngunit sa ibang dahilan ay lumiligaw sila, naghahanap. Hayaan muna natin makita nila kung saan nila matatagpuan ang Panginoon. Kung ang pupuntahan naman nila ay ilang mga pananampalataya na makakalugod sa kanila at makapagtuturo ng tama, hindi ka pa rin nabigo sa iyong layunin. Hindi nga lang siya kasama mo dito, pero dumadali siya o maaaring nagsisimba siya, hinahanap pa niya yung sarili niya kung saan niya masusumpuan ang tunay na Panginoon. Dumadating po yan sa atin. Kaya bilang tayo na may ugat na matibay, ipagpatuloy natin yung gawain natin, ang pananampalataya natin, isuko sa Panginoon, ipanalangin ang mga dapat ipanalangin. Yun ang maaari maigawa natin sa kakulangan at kahinaan ng ating bilang isang tao. Limitado kasi po ang ating. Hindi natin siya pwedeng galitin, paraan sa galit, o pagsabihan ng masasakit. Lalo lamang maggagalit siya o magre-rebelde. Dahil sasabihin niya, ba't ka ganyan sa akin? Sama ka magsalita, yan ba yung natutulan mo sa congregation mo? Daanin mo sa taimtim na panalangin, baka makuha. At ituro sa atin ng Diyos kung ano yung tama natin gawin. Yes. Pero hindi siya nagkasala dun kasi ang tanong is kung nagkasala ba yun siya. Hindi siya nagkasala. Hindi ka nagkakasala nun kasi patuloy mo pinapanalangin siya eh. Hindi sa paraan lang na kung saan huminto ka eh. Pinapanalangin mo pa rin siya eh. Tahimik kang nananalangin. Dahil yun na yung parang endpoint ng iyong skills na kausapin siya eh. Pero hindi ka huminto sa panalangin eh. Diyos ang gagawa. Hindi ka nagpabaya eh. Kung pinabihan ka, bala ka na, ano to, ganun mo siya, o yan to. Siguro, meron kang konsensya eh, sa ganung bagay. Pero kung tahimik mo na hindi mo sinasarili, kaya sinabi ko kanina po eh, ang ina ay mahina, pagka mahina na at hindi na kaya, huwag mong sarilinin. Ilapit mo sa Panginoon. Minsan nga, ayan, inaan ko pa sa, dinadaan ko pa na parang, kasi kaibigan kita ng allowance, ang damang ko yung allowance mo, so sumama ka sa Sunday, parang gusto ko na makapakinig pa sila. Pero pagdating naman dito, wala rin, hindi nakikinig. Hanggang gusto sa pananayin, baka kailangan ikilos ang Diyos sa tamang panahon. Ano na nasal ko yan, everything. Maaring bigyan siya ng isang pagsubok, kung saan ay alalayan mo siya, lalo na sa panahon siya ay mahina. Yes, Sister Liz. Sa akin naman po, meron kasing saying na there are no perfect parents, there are no perfect kids, but there are perfect moments along the way. And the key to that perfect moments is time. Ito po kasing parang diniscuss din po sa amin. Ito yung nanay na maswerte na merong enough time na tumingin sa anak sa araw-araw. Paano ko ang nanay ay isa ring tatay? Wala siyang time, enough time na bubulin sa anak kasi kailangan mo rin mag-anak buhay. So ano po yung maipapayo nyo dun sa mga, lalo na ngayon, yung generation ngayon na super busy yung mga kabataan o Ayaw na mag-asawa eh. ayaw mag-asawa, ayaw mag-anak. Pero kung dadating sa kanila na magiging nanay sila, ano yung pwede niyong i-advise sa mga kabataan o next generation na kulang sa oras kasi kailangan nila talagang maghanap buhay para sa needs ng mga anak na hindi kayang
tugunan yung buong oras para sa pag-iinan. Maganda po yung tanong na yan. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, na kung saan, na dati ang role ng mga nanay ay sa bahay, kaya nga nasabi niya talagang kailangan maghanap buhay. Kumikilos po ang demonyo sa panahon na ito lalo ngayon. Bakit po? Yun po ang gusto ng kalaban ng ating Panginoon. Na ang bawat isa sa atin ay iligaw. Ngayon, dahil sa alam ng kalaban ng ating Panginoon, na importante ang ina, marami pong nagiging pag-aakit ang kalaban ng Panginoon upang siya ay hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin. Yung iba, busy nga, no? Kabataang babae lalo na ngayon, ay mag-asawa po. Dahil takot sa responsibility. Pero bilang isang Kristiyano po at nakakakilala, lagi po nasa ng tandaan ng bawat isa sa atin, lalo sa mga gusto magpamilya, na hindi ibibigay sa iyo o pagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang isang bagay kung alam ng Panginoon na kung saan ay hindi mo bibigyan ng priority ang ganong uri ng responsibilidad. At kung anumang mga paghihirap at pagsusubok, dapat malaman ng bawat isa sa atin na may Diyos na handang gumabay sa iyo. Kasi, kung ipaprioritize mo ang material things versus the love to your children, talagang sa ngayon, maraming kabataan, unang pinipili ang material. Kaya, di mo makikita kung gano'ng kalalim ang pananampalataya ng bawat isa, kung sino at ano ang kanyang pipiliin. Ang material ba, o ang pagmamahal, o ang turo ng Diyos. Ngayon, kaya naman siguro siya nagtatrabaho ng doble-doble, mataas ang kanyang pangangailangan. O yung marami siyang ina-aspire pa, maraming ambisyon na gusto ibigay sa anak. Ganun po Pero kung simple, trabaho lang, oras, tapos kalahati ng kanyang panahon ay sa anak niya, sa pamilya niya, God will provide. Ako pinaniniwala sa gano'n. God will provide for every needs we have. Ilapit mo lamang sa Kanya. Pero yung nagtrabaho ka na nagtrabaho, inubos mo yung oras mo, pati yung responsibility mo sa Panginoon, nawala, pati sa mga anak mo, nawala. That is your choice. Choice mo yun. Sino ang priority mo? Ang trabaho mo. Dahil marami kang pangangailangan. Why not minimize your needs? Ang ano mo nga, kung ikaw ang tatay at nanay, ano gagawin mo? Siyempre magtatrabaho ka para pakakainin mo yung mga anak mo. Isa pa rin dyan, hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Kung minsan, maaga pa nagkakaganyan. Paano yan? Ganon. Hindi mo naman yan maibalik kung hindi diretso na yun. O, paano yan? Malaking problema rin yan. Kaya po, sa Tapos isa... nababayaanan ng mga anak. Paano? Malaking problema yan. Totoo po yan. Lalo na kapag ang isang pamilya ay hindi buo. Kanya-kanya. Kaya po, kapag tayo nakita na natin ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Hilingin natin kapayapaan, kaayusan, kalinisan ng puso. Magtutulong-tulungan, gagawa at bibigyan ka ng kaparaanan ng Panginoon. Marami, lahat tayo nakakasubok ng ganoong bagay. Kaya lang, kung hindi ka kakapit sa Panginoon, hindi niya kayo siguro kapit. Kaya nga po sinasabi, tinuturo sa banal na kasulatan hanggang sa huli ang manatili ka. Tumapit sa Kanya. Kung talagang kasi ang demand po ng tao ang nagpapahiwalay sa Kanya. Kapag marami kang hinihiling, hinahanap sa buhay, marami kang ginagawa kang abala,